That may be law, but that is not justice. Kung kalbaryo ang pakiwari ni Guevara sa sin tax, isang krusada naman ang turing dito ni dating Economic Planning Secretary Winnie Monsod. Sabi mo, 5 beses ka nag-try mag-quit. Oo, 6. 6 na beses? Yung ika-6, successful na. O bakit hindi naging successful yung first 5 attempts? Kasi napakagaga ko eh. Sa ika-6 na beses, sabi ko naman, talagang alam ko gagagawin eh. Pero hindi naman pwedeng ganito kagaga tayo. Ayun. So, 6th time was 21 years ago. Even when I was an addict in government, I was insisting on it. Because I knew that I became an addict. Because, God, it was so information. Oh, yeah, killed him. Wala siyang kaduda-duda na pera-pera lang ang usapan na sin taxes. The documents of the American tobacco companies said specifically that it was very easy to buy your leaders, your decision makers. Pinag-aralan ni Monsod ang mga dokumento na bahagi ng Master Agreement sa pagitan ng U.S. Attorney General at mga kumpanya ng tabako sa Amerika. Sinabi talaga ng Philip Morris, talagang pinaka-corrupt ang Pilipinas sa buong Asya. Ang dali-dali, makabili. Meron pang isang statement na binili na namin yung mga kongresista. Hindi na matutuloy yung buwis. Diyos ko. Fortune Tobacco was mentioned because of the corruption. They now got, I think, 2/3 of the market. They were the biggest. They got together with Philip Morris. By the way, it was a Philip Morris document. Isang haligi ng Northern Alliance ang naging daan daw sa pagiging hari ng tabako ni Tan. Si Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Isa sa mga dating malalaking trader ng tabako si Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Booming ang tobacco industry noon. But when I became governor, uminto na ako dahil conflict interest. Doon pumasok si Lucio Tan, nakiusap si Marcos. Martial law nang ipakilala ni Pangulong Ferdinand Marcos si Tan kay Singson. Anong hiniling sa inyo ni Marcos? Wala naman. At that time, sabi lang tulungan. So tinulungan ko naman, hindi ko lang free trade. Huwag nilang kontrol ng presyo. Hindi ako humingi ng porsyento lahat. Kaano-ano ni Marcos si Lucio Tan? Si Lucio Tan, tao lang ni President Marcos. Yang Fortune Tobacco kay Marcos talaga yan. Siya may-ari? Siya may-ari, siya nagkapital lahat. Kausap nila ako noon eh. Kami lahat, alam namin dahil siya nakiusap na tulungan namin si Lucio Tan. Simulat sa poll, walang duda si Singson na sa Pangulo ang kumpanya. Nakabantay naman si Marcos noon eh, kaya pa na yung punta na noon sa Bigan si Marcos. Naging kaibigan ko si Melda, pinagkilala kami ni Marcos, so yun, nakikita ko na si Lucio Tan doon sa kanila. At padalas nagkukwentuhan sila lahat na ng mga tabako, lahat. At saka yung mga empleyado kasi alam din nila lahat eh. Sinasabi rin sa akin. Namayagpag ang Fortune Tobacco at lumago ang kabuhayan ni Tan sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Noong 1982, tinanggal ni Marcos ang ban sa pagtatag ng bagong kumpanya ng beer. Itinayo ni Tan ang Asia Brewery. Nang mapatalsik ang mga Marcos, hinabol ng Presidential Commission on Good Government, PCGG, ang Fortune Tobacco at ilang pang mga korporasyon ni Tan bilang bahagi ng ill-gotten wealth umano ng dating First Family. Itinanggi ito ng negosyante. Pagkaraan ng halos 25 taon, ibinasura ng Sandigan Bayan nitong nakaraang Hunyo ang petisyon ng PCGG dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya. Kasama sa ebidensya ng PCGG, ang testimonya ng dating First Lady Imelda Marcos na si Tan ay dummy lamang ng kanyang asawa at may kasunduang 60-40 na partihan sa negosyo.
Binaliwala rin ng korte ang isang blankong deed of assignment na prueba naman ni Senator Bongbong Marcos ng sosyohan ng kanilang pamilya at ni Tan. Nanganak pa ang mga negosyo at lalong lumawak ang impluwensya ni Tan kahit wala na sa poder si Pangulong Marcos. A tax fraud case here. It is not an ordinary tax evasion. To me, it is really a tax fraud, criminal fraud. Taong 1993, sinampahan ng Bureau of Internal Revenue si Tan at ilang opisyal ng Fortune Tobacco ng 26 billion tax evasion case. That was after nag-meeting kami ilang beses for him to just pay the tax. Kasi sabi ko naman sa kanya, I'm not after anyone being sent to jail. I need them sa business. Pinakausap ko pa siya sa presidente, kay President Ramos at that time. I think twice pa nag-meet kami together with the president. Ayon kay Chato, gumamit ang Fortune Tobacco ng mga dummy at nagkukunwaring mga dealer ng sigarilyo para makaiwas umano sa pagbabayad ng mas malaking tax. Nagpahanap ako ng ng identity. Wala kaming makuha ng mga sedula. Pinunta namin sa mga addresses nila, walang ganung mga tao doon. So, sabi namin, fictitious yung kanilang dealers. Sa pakikipag-usap kay Tan at abogado nito, nilinaw daw ni Chato na bukas ang gobyerno na bayaran na lang ng Fortune ang 12 billion peso basic tax kahit hindi na isama ang penalty. Mukhang ang feeling kasi nila, pinipressure sila o parang ginamit nga ito during the case na parang pinag-target namin si Mr. Tan kasi mukhang hindi nagsuporta kay President Ramos doon sa presidential campaign. So nagkaroon na ng political color. Hindi lang daw Fortune Tobacco ang nahuli ng BIR na gumagamit ng dummy dealers at lumalabag sa tax code noon. Humingi ng compromise. At pinabayad ko na. Not just La Suerte, all the others na nakita namin na may mga similar arrangement. Iba ang naging desisyon ni Tan. Parang sinasabi sa akin na hulihin ko muna lahat yung mga nagbabiolate. Mahirap naman yata yun. Sinabi ko nga, kung magko-comply ka, ang laking bagay kaya yan that you become a model. Kaya lang, ang nakikita ko naman, sabi niya siguro, mahirap maging model kung bilyon ang ibabayad mo. Siya ang biggest manufacturer talaga, let's face it. I think ang market niya is almost 60%. The Supreme Court's recent decision on the Lucia Tan case came as a shock to the general public. Nakarating sa Supreme Court ang tax evasion case laban kay Tan. Ipinabalik ng kataas-taasang hukuman ng kaso sa Metropolitan Trial Court ng Marikina para litisin at doon natalo ang BIR. Hearsay daw yung aming mga ebidensya. Even if the Supreme Court said there's probable cause. Yes. The way the court dismissed it is kasi marami dun sa mga dokumento hindi na original. By the time the case was again decided by Supreme Court na pwedeng i-litigate again, nandito na kami, wala na kaming makitang dokumento. Natagpuan din sa BIR ang mga orihinal na dokumento na iniwan ni Chato at naihabol ito sa korte, pero ibinasura pa rin ng huwes ang kaso. Binalikan ni Tan si Chato na noon ay wala na sa gobyerno. Ako ang kinasuhan niya for damages. Supposed to be na-violate ko yung right ng Fortune Tobacco as well as yung mga si Mr. Tan. So you were accused of abuse? Yes. Of Pero natalo authority. Sa lower court natalo ko. Pero nung dumating sa Supreme Court, lumabas na I had the authority. Wala naman akong malis and I was just doing my job. Sa tingin ni Monsod, naging tuso sa pakikipagtuos sa BIR si Tan, ang ikalawa sa pinakamayamang Pilipino sa bansa. The case was never even tried on its merits. It went up, it went down, it took a long time. I mean, we're talking about a tax deficiency, including interest, at the time Liway came in, of 26 billion pesos. But you want to save 26 billion pesos.
What do you think you will do? I mean, you're a rational decision maker. I am, you know, if I don't do anything about it, if the law goes ahead, I mean, takes its course, I lose 26 billion. What can I do to stop the law from taking its course? The answer is evident. I will spend what? 10%, 2.6 billion, even 20%, 5.2 if I have to. But you know, things are cheap in the Philippines. 10 million, 100 million, small potatoes, and I get to save 26 billion. It's amazing what can be done if you have, as the tobacco companies themselves describe the Philippines. Corruption is the worst. Okay. Easy. So please, I mean, it is a given. Mr. Tan has never lost a case in the Supreme Court. Never.